pina-expect. Yung tanong ko po as Robin is that yung inspirasyon niyo po dito, gusto niyo yung mahabol yung yung kapitbahay natin ng mga bansa sa paggawa ng pelikula. Paano po nagsimula ito? Yung ganitong idea sa inyo? Magmula po kasi nung 2014, yun na po yung direksyon namin eh. Lahat po na kami ni Tatay Bal, lagi na namin pinag-uusapan. Yung sa TV pa lang po, lagi na tayo nauuna. Sa mga TV series namin noon, hindi na po tayo nagpapahuli. Asian Treasure, talagang pumapantay na po tayo sa Thailand noon. Nalungkot lang po ako nung 2015, yung mga ganyan. Napansin ko, martial arts po kasi ang inangat sa atin ng Indonesia, Malaysia, Vietnam, martial arts eh. Walang nag-concentrate po sa martial arts ng Pinoy. Parang napabayaan nila, parang ang gusto puro action, pero parang Hollywood style. Ang uso po ngayon kasi sa Asia, yung martial arts mo pinapakita mo. Kung napapanood nyo po, pati nga po dun sa John Wick, di ba? Penjak, silat ang pinakikita nila. Doon sa mga pelikula ni Tom Cruise, Eskrima. Atin po yun, ano? Pero walang Pinoy. Kaya po nung nagkaroon po ako ng pagkakataon, kinausap ko po yung FMA, kasama na po dyan si Direk Oliver na nasa Australia. Pinauwi po namin dito. Kako gawa na tayo. Kasi nakakahiya din para sa martial arts community na kung sino pa yung nagmana ng Jeet Kune Do. Si Dan Inosanto kasi Pilipino yun eh. Doon iniwan ni Bruce Lee ang Jeet Kune Do. Tapos sa atin dito, walang nagmana. Ang daming batang magagaling. Dito ngayon, napapanood ko si Daniel, of course. Meron din sa Channel 7, si Ruro, sila Gerald. Ang daming batang magaling ngayon. Si Richard. Sana mag-concentrate sila sa FMA. Wag doon sa foreign. Kasi yung atin talagang napakaganda. At dito po sa pelikula to, pinakikita natin, mahalin natin yung FMA, Filipino Martial Arts. Okay po. Yung second ko po na question is, kung babalikan po natin yung parang filmography ninyo, parang actually yun yung time na buhay talaga yung action film sa Pilipinas. Tapos parang nagpahinga kayo. So, masasabi niyo po ba na parang dahil sa nagpahinga kayo, at ngayon nagbabalik na kayo, ito na rin yung pagbabalik ng action films ng Pilipino? Ang vision po namin ni Kuya Romel kasi, ma-inspire yung mga bata. Kasi kung sa ating Kuya Ase, parang malabo na. Ako gusto ko na lang mag-inspire ng mga bata na mag-concentrate tayo yung istorya natin. Huwag tayo magpaka-Hollywood, huwag tayo magpaka-foreign. Maraming istoryang Pinoy. Stick tayo doon, yung mga action ng Pinoy. Kasi maganda ang action ng Pinoy. Alam niyo po, nung golden years namin ni Tatay Bal, yung mga action natin, hindi po tayo nagpapahuli. Kaya nga ako nasunog eh. Dahil sa akin ang yabang ko eh. Panay ang awat na sa akin ni Tatay Bal. Wag mong gawin yan. Puro aksidente. Ngayon naman po may BFX na. So, sana ma-inspire yung mga batang artista na buhayin ang action movie, Filipino style. Okay. Salamat po and congrats sa pelikula. Thank you for your questions. That was Mark Magadia of Maganda Ba Movie. Up next, we have Richard Paglikawan of Lionheart TV. Hello, congrats po dun sa Bad Boy 3. Ang question ko po ay para dun sa ating mga younger cast. Kumusta po ang naging may share ba kayo na na parang behind the scene na hindi niyo makakalimutan with our veteran stars? Kay One Shot sa kay Zandra. Oo, mga younger. Kami, ano na kami. Oo. Older na. Parang na lang kami naglalaro talaga. Ako po, since first ever acting ko to and very small role lang, super na-entertain ako sa
kung gaano sila ka-technical with everything, like sa camera, sa lights, and yung sa kinuwento nga po ni Tito Joko kanina, yung sa blood, na first time ko makakita ng ganun. So very, ito maalala ko talaga, like kahit for future projects po, parang yun yung memorable sa akin na ang gagaling ng mga kasama ko, tapos parang ako dun, hala, ganito pala. Ayun po. So yun yung na-pick up ko dun. Sa dagat. Memorable. Aside po dun sa dagat. Sa akin po, una ko rin po, grateful po talaga ako sa mga producers and to Sen. Kasi po, after po nitong movie na to, may mga film po na sunod-sunod din pong invite sa akin with Vice Ganda, Miss Nadine. So parang naging magandang way po siya ng sideline ko habang nag-aaral. So parang working student. So naging mabuti po yung portfolio ko. So ngayon po may maayos po akong stable na work, which is dahil din po sa movies. And gusto ko din po sigurong isingit yung part na memorable. Kasi nung nagkasakit po ako, halos lahat po ng producers and staff, na parating po kay Sen, hindi po humingi ng tulong pero nagbigay po sila ng konting tulong kasi na-emergency po ako sa hospital sa lungs. So, yun po siguro yung pinaka-memorable kasi after po nung movie, saka nangyari yung sakit. So, salamat ulit Sen at sa mga tumulong po nung nakaraan. Yun po. Ako, memorable sa akin yung syempre behind the scenes na kapag nagkikwentuhan sila Kuya Joko, Kuya Dennis, tsaka si Tito Robin, si Sen Robin, ng mga experiences nila noon. Syempre, hindi ko naman babanggit dito yun. Pero sobrang nakakatawa talaga. Salamat. Mabanggitin. Yung mga panahon na napapagalitan sila, syempre, Thank you. yun yung mga super memorable kasi syempre ako as a younger actor yun nga. Na nakakatawa na same din sila